Dahil po sa patuloy na pagbaba ng water level dyan sa Angat Dam, ano po ba ito? Dapat ba maghanda na po yung mga residente, especially Metro Manila na sinusuplayan nitong Angat Dam, sa posible pong water interruptions? Ah, Yun po yung ano natin, no, nung pahong mga buwan ng Abril, no, kasi nga po nakita na rin natin, no, na base naman po sa forecast ng Pag-asa at kasama na rin po, no, yung pangamba, no, ng El Nino, no, sa ngayon nga po nagdeklara na ang Pag-asa na nasa El Nino tayo, na kailangan din po talaga nating paghandaan at lalo pa ho, no, yung El Nino na posibleng umabot yung impact, maranasan natin yung impact nito bago magtapos ng taon hanggang sa susunod na taon. Kaya ngayon pa lang po ay gusto nating mapaghandaan, no, yung sitwasyon na yun. Kagaya katulad po, in particular po, itong sa ngayong panahon na patuloy pong bumababa ang Angat at ayon naman po sa Pag-asa, maasa tayo, no, na darating po itong mga panahon na mga tag-ulan para po ma-recharge, no, itong Angat Dam para naman po mapaghandaan natin yung impact ng El Nino bago magtapos ng taon. Oo. Actually, sir, since last year pa naman sinasabi yung posibleng El Nino or Super El Nino na dadating ngayong taon hanggang first quarter ng 2027 yung impact nun. So, yun nga po ulit, babalik ako dun sa tanong ko kanina, magkakaroon po ng water interruption, sigurado po yun. Kasi nag-announce na rin po na yung water allocation ng mga sinusuplayan nitong Angat Dam, posible daw pong bawasan na sa mga susunod na araw. Tama po ba ito, sir? Yun po yung kasalukuyan natin nire-review ngayon. No? Ito po ang kasalukuyan sitwasyon ng Angat na patuloy na bumababa at ginagamitan din po tayo ng itong forecast ng Pag-asa. So sabi nga ho natin, yung posibilidad po kung patuloy pong bababa itong Angat Dam ay may posibilidad po na mag-adjust po tayo, no, para sa alokasyon ng Angat para po sa buwan ng July, no, kung patuloy pong bumaba. Yan, opo, no. Kaya ito po ay abiso na rin, no, sa mga kababayan po natin na mas magandang paghandaan po natin ito at paigtingin, no, yung kampanya po natin na tamang paggamit po ng tubig para naman po ay at least ma-conserve natin, no, yung kasalukuyang limitadong supply po, no, ng tubig na sa Angat Dam na siyang pangunahing na pagkukunan ng tubig po natin. Ganun pa man, no, Ms. DJ po, no, sa ngayon po, tayo naman po sa NWRB at NWSS, no, ay nire-reserve po natin, no, nakahanda na po, no, yung mga tinatawag nating contingency plans, no. Ano po 'yon, no? Ito po yung mga pasilidad, no, na posible pong makadagdag, no, makatulong, no, ng mapapagkuhanan ng karagdagang tubig kung sakali pong at makatulong din, no, doon sa kasalukuyang sitwasyon po ito. Mga ilang po to, itong mga deep wells po dito po sa Metro Manila, no, pinayagan na rin po natin ng NWSS at ng konsesyonaryo na ano po, no, na i-activate na at i-operationalize na para na po makatulong sa kasalukuyang sitwasyon. At yung pong mga iba pong mga water treatment plants, no, ng NWSS at concessionaire ay sa ngayon po ay nagkakaroon po tayo ng accounting kung gaano po kalaki yung posibleng may tulong nito or ma-produce na tubig na pwede pong makatulong sa sitwasyon po natin. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.